Taong 2012, buwan ng Mayo, sa isang kalsadang sumasayaw sa saliw ng ambisyon, ang Bonifacio Global City, sa Bella Reina Aesthetics, na itinuturing na sentro at tuktok ng cosmetic surgery sa Pilipinas, bigla na lang naglaho na parang bula si Isabel Montoya de Leon, ang asawa ng doktor at tunay na may-ari ng klinika. Umiiyak na nagbigay ng salaysay ang kanyang asawang si Dr. Ricardo Ricky de Leon. Ninakaw daw ni Isabel ang pondo ng klinika at tumakas kasama ang kanyang kalaguyo papuntang ibang bansa. Hinalughog ng mga pulis ang mga CCTV sa airport at mga financial records, ngunit misteryoso ang kanyang kinaroroonan. Dahil doon, nabansagan siyang isang taksil na nabulag sa pera at unti-unting nabura sa alaala ng mga tao. Ngunit tama nga ba ang kasabihang, ang ilaw ay hindi nagbibigay liwanag sa sarili nitong paanan? Ang katotohanan ay nagtatago sa pinakamalapit at sa pinakamalagim na lugar na maaari nating isipin. Sa loob ng 6 na taon, araw-araw, na pumapasok si Dr. De Leon sa kanyang klinika, nangangako ng kagandahan sa kanyang mga pasyente, habang sa likod niya, sa pagitan lamang ng isang manipis na pader, ay malalim na nakatatak sa kanyang kaluluwa ang katotohanang ang asawang siya mismo ang nagtulak doon ay unti-unti nang nagiging malamig na mga buto. Sa makintab na sahig na gawa sa marmol, umaalingaw-ngaw ang musikang klasikal at kumakalat ang mabangong amoy ng diffuser. Ngunit sa likod ng manipis na pader na iyon, ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman at ang tahimik na sigaw ay tiniis ang 6 na taon. Lumipas ang 6 na taon. At sa taglagas ng 2018, isang tawag mula sa isang impormante ang sumira sa kakaibang kapayapaang ito. Hindi siya kailanman pumunta sa airport. Gibain ninyo ang pader sa opisina ng doktor, ngayon din. Gumuho ang matibay na konkretong pader at lumitaw ang isang makipot na siwang. Sino at bakit niya ikinulong ang babae sa malamig na pader na iyon? At ang impormanteng nanahimik sa loob ng 6 na taon, bakit ngayon lang siya nagsalita? Ang karumaldumal na kasakiman at madugong paghihiganti na itinago ng isang marangyang gusali ng klinika, sisimulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Bago magsimula, pindutin ang subscribe button at tiyak na makakatanggap kayo ng isang maningning na araw ngayon. Oktubre 12, 2018, alas 9 ng umaga, ang hangin ng taglagas na sumisingit sa pagitan ng mga skyscraper ng BGC ay tila mas matalim kaysa karaniwan. Habang nilalaglag ng mga puno ng nara sa gilid ng daan ang kanilang mga tuyong dahon, isang police van ang marahang huminto sa ilalim ng gintong karatula ng Bella Reina Aesthetics. Pagbaba pa lang sa sasakyan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Detective Renato Rene Vargas. Sumagi sa kanyang isipan ang nakakakilabot na eksena sa opisina ng hepe kahapon. Hoy, Rene, nababaliw ka na ba? Umalingaw-ngaw ang sigaw ng hepe ng Homicide Division sa buong opisina. Sa gitna ng BGC, sa pinakasikat na aesthetic clinic pa. Anong gagawin mo kapag giniba mo ang pader ng klinika ng ibang tao, tapos ni isang daga wala kang nakita? Ikaw ba ang magbabayad sa milyon-milyong halaga ng interior design nila? Maging ang hepe ng pulisya ay napailing. Yung impormante mo, 6 na taon bago nagpakita. Baka may personal na galit lang yan. Maniniwala ka sa isang salaysay na walang matibay na ebidensya? Sa tingin mo ba, pipirmahan ng isang hukom ang warrant kung sasabihin nating nababaliw siya? Ngunit buong tapang na inilapag ni Detective Vargas ang kopya ng isang lumang kuwaderno na ibinigay ni Maria Santos sa mesa. Ang petsa ng renovation ng klinika na dinala ng babaeng ito ay eksaktong tumutugma sa petsa ng pagkawala ni Isabel Montoya. Hindi ito simpleng koinsidensya. Kinagat ni Vargas ang kanyang labi at ipinakita ang kanyang police ID. Kung mabigo ako, gagamitin ko ang retirement pay ko para ipaayos ang lahat at magbibitiw ako sa serbisyo. Iyon ang isang pirasong papel na nakuha niya sa bingit ng alanganin, isinasakripisyo ang kanyang uniforme.
Huminga ng malalim si Vargas at tiningnan ang babaeng nakatayo sa tabi niya, si Maria Santos, ang impormanteng hawak ang kanyang kapalaran. Sa kabila ng kanyang edad na nasa early 30s, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sigurado ka ba talaga dito? Kung hindi ito totoo, makukulong ka sa kasong perjury. Sa kabila ng banta ni Vargas, hindi man lang kumurap si Maria. Ang kanyang boses ay walang anumang pagtaas o pagbaba ng damdamin na para bang kwento ng iba ang sinasabi niya. Opo, sigurado akong nandoon siya, sa likod ng built-in na aparador sa opisina ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan, ngunit ang tono ay nakakakilabot sa pagiging monotonoso nito. Walang pag-aalinlangan silang pumasok sa lobby ng klinika. Ang tahimik na lobby ay biglang napuno ng tensyon. Sa marahas na tunog ng mga sapatos ng pulis na tumatama sa mamahaling sahig na marmol, ang mga pasyenteng naghihintay para sa kanilang treatment ay nagbulungan sa takot, nagbigay daan na parang dagat na nahati. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinakamalaki at pinakamarangyang pinto sa dulo ng pasilyo ay bumukas. Si Dr. Ricardo De Leon, nasa kalagitnaan ng kanyang 40s, nakasuot siya ng plansadong puting gown, ngunit ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang papel. Sinubukan niyang itago ang nanginginig niyang mga kamay sa pamamagitan ng pagpasok nito sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Anong nangyayari dito? Naghihintay ang mga nakaschedule kong pasyente. Basag ang dulo ng kanyang boses. Inilabas ni Detective Vargas ang warrant mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa harap mismo ng mukha ni Dr. De Leon. Search warrant po ito. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Ang mga mata ni Dr. De Leon ay nagpanik. Hindi malaman kung saan titingin. Alam ito ng isang detective batay sa kanyang instinct. Hindi iyon ang tingin ng isang taong nagulat lang dahil sa mga pulis. Iyon ang tipikal na tingin ng isang taong natatakot na mabunyag ang kanyang mga lihim. Pumasok ang mga trabahador na may dalang mga kagamitan sa opisina ng doktor. Itinulak ang mamahaling leather na sofa. At isang trabahador ang tumayo sa harap ng aparador na itinuro ni Maria. Mukhang may espasyo po sa likod nito. Ang matinis na tunog ng drill ay pumunit sa katahimikan ng opisina. Natanggal ang mga tornilyo at nang itulak paabante ang mabigat na kasangkapan, isang di pamilyar na pader ang lumitaw sa likod nito. Isang madilim na plywood na halatang minadaling idinikit na hindi tugma sa magarbong interior sa paligid. Tumingin ang trabahador kay Detective Vargas na lumunok at tahimik na tumango. Isang maso ang humiwa sa hangin. Pak! Sa unang tama, umungol ang plywood at nabiyak. Pak! Sa pangalawang tama, isang butas na kasing laki ng kamao ang nabuo sa sandaling iyon. Mula sa butas, isang bugso ng hangin na 6 na taong naipon ang lumabas. Isang masangsang, nakakatusok na amoy ng nabubulok na protina ang pumuno sa buong opisina. Magsuot ng mask. Lahat magmask. Sa nagmamadaling sigaw ng hepe ng forensics, lahat ay nagmamadaling magsuot ng mask, maliban kay Dr. De Leon na nanatiling nakatayo na parang napako. Nang tuluyang matanggal ang plywood, isang malaking bulto na binalot sa itim na tarpaulin ang nakitang nakasiksik sa makipot at madilim na siwang. Sa ibabaw nito, maraming patong ng industrial plastic ang mahigpit na nakapulupot kaya imposibleng hulaan ang laman nito. Dahan-dahang lumingon si Detective Vargas at tinitigan si Dr. De Leon. Dr. De Leon, alam niyo ba kung ano ito? Umatras si Dr. De Leon. Nang tumama ang likod niya sa malamig na pader, napasigaw siya sa gulat. Sumpaman. Ngunit nang simulang ilabas ng mga taga-forensics ang bulto at tanggalin ang plastic, ang panunumpa ni Dr. De Leon ay naglaho sa hangin. Ang kaluskos ng plastic ay tila napakalakas. Habang tinatanggal ang bawat patong, lalong tumitindi ang amoy ng kamatayan at nang matanggal ang huling plastic, maging ang mga detective na nanonood ay napigil
ang hininga. Mapuputing buto, isang kalansay na ganap ng tuyo dahil sa matagal na pagkakasara sa isang selyadong espasyo, nakabaluktot sa isang kaawa-awang posisyon. At sa manipis na buto ng leeg nito, isang napakagarang kuwintas na diamante ang nakasabit na lalong nagpadagdag sa kababalaghan ng tanawin. Isang parang hayop na ungol ang lumabas sa bibig ni Dr. De Leon. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib dahil sa matinding takot. Ang mukha ni Dr. De Leon ay naging kulay ube habang gumugulong siya sa sahig. Si Detective Vargas na nakatingin sa kalansay ay napailing at dali-daling tumawag ng ambulansya gamit ang kanyang radyo. Sa gitna ng kaguluhan, tanging ang mga kamay ng mga taga-forensics ang nanatiling kalmado at hindi natitinag. Sa pagdaan ng kanilang mga brush, sa gitna ng alikabok sa paligid ng kalansay, isang kinakalawang na piraso ng metal ang kumislap. Ito ay isang surgical scalpel. Itinaas ng isang taga-forensics ang kinakalawang na scalpel gamit ang isang tiyani at itinuro ang mga puting butil na nakakalat sa paligid. At ito ay silica gel, ginagamit para sumipsip ng moisture. Naglagay sila ng marami para masipsip ang mga likidong lumalabas sa nabubulok na bangkay. Ang petsa ng paggawa na nakasulat sa pakete ay 2012. Naging mas matalim ang tingin ni Detective Vargas. Ganap na planado, siniguro nilang walang kahit anong amoy na lalabas. Makalipas ang 2 oras, sa observation room sa tabi ng interrogation room ng Taguig City Police Station, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Sa kabilang ng salamin, si Dr. De Leon ay nakaupo na parang lantang gulay sa isang upuan. At sa observation room, si Maria Santos ay tahimik siyang pinagmamasdan. Inalok ni Detective Vargas ng isang tasa ng trasin, 1 na kape, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagsusulat ng kanyang salaysay. Ang kanyang kamay, na may hawak na panulat, ay hindi man lang nanginginig. Sa katunayan, ang kanyang ekspresyon ay tila guminhawa, na para bang isang 6 na taong pasanin ang nabunot sa kanya, na lalong nagpaduda kay Vargas. Samantala, sa crime scene, isang medico-legal mula sa NBI ang nag-iinspeksyon sa kalansay na may pag-aalala. Sir, walang malinaw na pinsala sa mga buto. Walang marka ng pagpalo o saksak. Malamang na suffocation o lason ang sanhi. Pero dahil sa sobrang pagkatuyo ng kalansay, magiging mahirap matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, ang harap ng klinika ay naging isang ganap na sirko. Hindi malaman kung saan nanggaling, nagsidatingan ang mga news crew at mga YouTuber na parang mga langgam. Bangkay, natagpuan sa isang sikat na aesthetic clinic sa BGC. Asawa ng doktor na nawawala ng 6 na taon, natagpo ang kalansay sa loob ng pader. Ang marangyang reputasyon ng Bella Reina Aesthetics ay bumagsak sa putikan sa isang iglap. Ang pasukan ng klinika na napapalibutan ng police line ay naging parang isang abandonadong bahay na nakakatakot. Iniwan ni Detective Vargas ang magulong eksena at bumalik sa kanyang opisina upang buksan ang isang maalikabok na file. 2012, Isabel Montoya de Leon Missing Person Case. Ang kaso na siya mismo ang nagsara, 6 na taon na ang nakalipas. Ang sulat kamay ni Dr. De Leon sa naninilaw na salaysay ay tumusok sa mga mata ni Vargas. Umalis ang asawa ko, dala ang kanyang mga gamit. Nakita ko siyang umalis dala ang isang malaking maleta na puno ng damit. Hinampas ni Vargas ang mga dokumento sa mesa at nagmura. Isang malaking kasinungalingan. Hindi umalis si Isabel, dala ang kanyang mga gamit. Sa loob ng 6 na taon, siya ay naging malamig na mga buto, nakakulong sa loob ng pader ng mismong klinika kung saan ang kanyang asawa ay araw-araw na tumatawa at nakikipag-usap sa mga pasyente. Ngunit may isang mas malaking tanong na umiikot sa isip ni Vargas.
Ang kanyang tingin ay tumigil sa pangalan ng impormante sa ilalim ng salaysay. Maria Santos. Bakit ngayon lang nagsalita ang babaeng ito? Bakit siya nanahimik sa loob ng mahabang 6 na taon? At bakit ngayon niya ito pinasabog? Bukod dito, napakatumpak ng pagkakaalam niya sa lokasyon ng bangkay, na para bang pinanood niya mismo ang proseso ng paggawa ng pader na iyon. Sumandal si Vargas sa kanyang upuan at tumingala sa kisame. Ang ilaw ng fluorescent ay bahagyang kumikislap. Simula bukas, magiging giyera ito. Si Dr. De Leon na nananahimik. At si Maria Santos na hindi mabasa ang nasa isip. Panahon na upang ilabas sa mundo ang nakakakilabot na katotohanan na nakabaon sa loob ng pader sa loob ng 6 na taon. Kinabukasan ng umaga, marahang bumukas ang pinto ng opisina ng Criminal Investigation Division ng Taguig City Police Station. Sa gitna ng magulong mga detective, lumitaw si Maria Santos. Hawak niya ang isang itim na USB na kasing laki ng kanyang hinlalaki. Ibinaling ni Detective Vargas ang kanyang atensyon mula sa kinakaing sandwich at tiningnan siya ng may pagtataka. Kapag pinanood niyo ito, malalaman niyo kung ano ang nangyari sa operating room noong gabing iyon. Inilapag ni Maria ang USB sa mesa ni Vargas. Kinuha ito ni Vargas, tiningnan-tingnan at nagtanong, "Ano ito?" Iyan ang video mula sa isang kamera na palihim na inilagay ni Ma'am Isabel sa sulok ng operating room para bantayan ang asawa niya. Hindi alam ni Sir Ricky, pero gumawa ako ng sarili kong kopya. Ang boses ni Maria ay nanatiling nakakakilabot sa pagiging kalmado. Walang pag-aaksaya ng oras, isinaksak ni Vargas ang USB sa computer. Isang folder ang bumukas sa screen at isang video file na may pangalang 12504 ang lumitaw. Nang i-double-click ni Vargas ang mouse, ang tanawin mula sa 6 na taon na ang nakalipas ay pumuno sa screen. Mayo 4, 2012, hating gabi, sa Operating Room 1 ng Bella Reina Aesthetics. Ang operating room sa video ay tahimik, tanging isang malamig na puting ilaw ang nakabukas. Sa ilalim nito, nakatayo sa tabi ng operating table si Isabel na may makapal na makeup at nakasuot ng isang designer dress. Ang kanyang mga mata ay blanco, ngunit ang kanyang boses ay matalas, nanginginig ka. Na naman. "Itigil mo yan! Inutil!" Sigaw ni Isabel kay Dr. De Leon na nasa tapat niya. Si Dr. De Leon, na may hawak na heringgilya, ay nanginginig na parang dahon at nakayuko. "Sorry, mahal. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Tigilan mo ang mga palusot mo. Bilisan mo. Ako na ang magtuturok sa sarili ko. Naiinis na ako sa'yo." Sinubukan ni Isabel na agawin ang heringgilya mula kay Dr. De Leon. Natakot si Dr. De Leon at umatras. "Wag! Delikado to. Kapag nagkamali sa dosis, malaking gulo to." "Anong delikado? Mas delikado yung panginginig mo. Bilisan mo." Padabog na humiga si Isabel sa operating table at inilahad ang kanyang braso. Si Dr. De Leon, na may malungkot na mukha, ay muling hinawakan ng heringgilya. "Kailangan nating mag-ingat. Ang gamot na ito, kapag pumasok." Nang ilapit ni Dr. De Leon ang karayom sa braso ni Isabel, biglang naputol ang video. Naging itim ang screen at wala nang lumabas. "Wala na bang kasunod na video?" tanong ni Vargas habang nakatitig sa monitor. Umiling si Maria. Siguro nasira ang kamera. Simula kinabukasan, hindi na gumana. Ibinalik ni Vargas ang video sa simula. Pinanood niya frame by frame ang eksena kung saan nag-aalangan si Dr. De Leon na may hawak na heringgilya at ang eksena kung saan sumisigaw si Isabel. I-pause niya ang video at matalas na tiningnan si Maria. "Miss Santos, hanggang anong oras kayo sa klinika noong gabing iyon?" "6 po ako umuwi. May lakad ako, kaya mas maaga akong umalis." Kinuha ni Vargas ang investigation record mula 6 na taon na ang nakalipas. Sa naninilaw na papel, nakasulat ang dating salaysay ni Dr. De Leon hanggang 10:00 ng gabi. Mag-isa akong nag-aayos ng mga chart sa opisina. Napangisi si Vargas.
Batay sa video, sa oras na iyon, hindi mga chart ang hawak ni Dr. De Leon kundi isang hiringgilya at nakikipagtalo siya sa kanyang asawa. Isang malinaw na pagmamanipula ng alibi. Tumayo si Vargas at tinawag ang isang junior detective. Sergeant Reyes, umalis na tayo. Arestuhin si Dr. Ricardo De Leon. 2:00 ng hapon. Si Dr. De Leon, na may posas sa magkabilang kamay, ay dinala ng mga detective sa pasilyo ng istasyon ng pulis. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob ng isang araw. Ang kanyang mukha ay pagod at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Iniiwasan niya ang tingin ng mga investigador. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Samantala, upang alamin ang mga nangyari, 6 na taon na ang nakalipas, pinuntahan ni Sergeant Reyes ang matandang security guard ng gusali ng klinika. Nang kumatok siya sa bintana ng guardhouse, isang matandang guard na puti na ang buhok ang sumagot. Lolo, natatandaan niyo po ba ang gabi ng Mayo 4, 2012? Saglit na tumingala ang guard at pagkatapos ay pinalo ang kanyang tuhod. Oo, natatandaan ko. Kakaiba ang kilos ng doktor na yon noong gabing iyon. Kakaiba po? Pwede niyo po bang sabihin ng mas detalyado? Mga 11:00 ng gabi noon. Pawis na pawis siya habang hirap na hinihila ang isang malaking maleta. May elevator naman, pero pinili pa rin niya ang hagdan. Iling-iling na inalala ng guard ang pangyayari. Gaano po kalaki ang maleta? Kasing laki ng maleta. Para sa immigration. Kasya ang isang tao. Kung uupo, napakalakas ng tunog ng mga gulong. Agad na bumalik si Sergeant Reyes sa headquarters upang i-report ito. Si Detective Vargas ay malalim na nag-iisip habang nakatingin sa mapa sa whiteboard. May malalim na kunot sa kanyang noo. Kakaiba, ang bangkay ay nasa pader ng klinika. Kung gayon, ano ang laman ng maletang iyon na pawis na hinihila ni Dr. De Leon sa gitna ng gabi? Nag-iisip si Vargas habang pinapatunog ang kanyang ballpen. Kung naghanda siya ng maleta para itapon ang bangkay, hindi dapat naiwan ang bangkay sa klinika. Noon, isang junior detective ang tumakbo, papasok na may dalang ilang piraso ng papel. Sir, na-recover natin ang GPS records ng sasakyan ni Dr. De Leon mula 6 na taon na ang nakalipas. May record na huminto siya ng halos 1 oras sa pasukan ng isang liblib na lugar malapit sa NLEX noong madaling araw ng Mayo 5. Nahanap niyo na ba yung lugar? Opo. Sa tulong ng Provincial Police, hinalughog namin lahat pero wala kaming nakita. Walang kahit anong bakas ng paghuhukay. Sumakit ang ulo ni Vargas at pinisil ang kanyang sentido. Ang bangkay ay nasa loob ng pader ng klinika, habang ang asawa ay nagdala ng isang walang laman na maleta sa isang liblib na lugar sa madaling araw. Ang mga piraso ng puzzle na hindi magkatugma ay nagkalat sa mesa. Noon, sumigaw ang hepe ng Digital Forensics Team habang tinuturo ang monitor. Sir, tingnan niyo po ito. Isang na-recover na CCTV footage mula sa isang convenience store 6 na taon na ang nakalipas. Sa screen, ang petsa ay Mayo 5, 7:00 ng umaga. Isang babaeng nakasuot ng beige trench coat na paboritong suot ni Isabel ang pumasok sa convenience store at bumili ng tubig at chewing gum. Nakasuot siya ng sombrero at mask kaya hindi makita ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang pananamit ay walang dudang kay Isabel. Ito ang dahilan kung bakit natin isinara ang kaso bilang simpleng pagtakas dahil nakuhanan siya ng buhay. Napabuntong hininga si Vargas, ngunit umiling ang hepe ng forensics team at pinalaki ang imahe sa screen. Tingnan niyo pong mabuti. Nang gamitan namin ng height measurement program, ang babaeng ito ay mas maliit ng 5 sentimetro kaysa kay Miss Isabel. Mas makitid din ang kanyang mga balikat. Inilapit ni Vargas ang kanyang katawan na para bang lalamunin na siya ng screen. Malinaw na mas mahaba ang manggas ng coat na natatakpan ang kanyang mga kamay. Mukha siyang nakahiram ng damit ng iba. May nagpanggap na si Isabel para gumawa ng alibi. Naging matalim ang tingin ni Vargas. Sa parehong oras, sa visitation room ng kulungan,
Hindi maitago ni Dr. De Leon ang kanyang pagkabalisa at kinakaskas ang mesa gamit ang kanyang mga kuko. Ang abogadong nakaupo sa tapat niya ay tumingin sa kanya. Dr. De Leon, kumalma po kayo. Gamitin niyo lang po ang karapatan niyong manahimik. Hindi yan ang problema. Si Maria. Nagsalita na ba si Maria? Hanggang saan ang sinabi niya sa mga pulis? Nanginginig ang boses ni Dr. De Leon. Naguluhan ang abogado sa sobrang reaksyon ng kanyang kliyente. Si Miss Maria Santos po? Impormante lang naman siya, di ba? Bakit po kayo masyadong nag-aalala sa kanya? Hindi mo alam. Hindi ganoon. Hinawakan ni Dr. De Leon ang kanyang ulo at inuntog ito sa mesa. Ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Hindi ito ang kilos ng isang taong natatakot lang na mabunyag ang kanyang krimen. Tila may mas malaking takot na bumabagabag sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sa interrogation room, magkaharap na nakaupo si Detective Vargas at si Dr. De Leon. Tanging ang ilaw ng isang desk lamp ang nanginginig sa mesa. Tinitigan ni Vargas si Dr. De Leon sa mata at mahinang bumulong. Dr. De Leon, noong gabing iyon, ano ang laman ng mabigat na maletang iyon? Ano ang inilibing mo doon sa liblib na lugar? Nasa klinika ang bangkay. Bakit ka pumunta doon? Naging mabilis ang paghinga ni Dr. De Leon, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit ang kanyang nanginginig na mga mata ay puno ng matinding pagkabalisa. Nabasa ni Vargas ang isang kakaibang kahulugan sa katahimikan ni Dr. De Leon. Hindi ito ang katahimikan ng isang taong nagtatago lang ng sariling kasalanan. Ito ang katahimikan ng isang taong nagpoprotekta o natatakot sa isang tao. Yumuko si Vargas at bumulong sa tainga ni Dr. De Leon. Hindi ka nag-iisa, di ba? May tumulong sa'yo. Sino yung babae sa convenience store? Nagulat si Dr. De Leon. Hindi pinalampas ni Vargas ang kanyang reaksyon at nakumpirma niya. Namatay si Isabel sa klinika. Nagdala si Dr. De Leon ng isang walang lamang maleta sa isang liblib na lugar at isang ikatlong tao ang nagsuot ng damit ni Isabel at naglakad-lakad sa kalye. Hindi ito ang plano na kayang gawin ng isang tao lamang. Sa likod ng anino ng kasong ito, may isa pang arkitekto na hindi nila alam. Ikatlong araw ng investigasyon. Ang hangin sa opisina ng Criminal Investigation Division ng Taguig City Police Station ay mabigat. Inilapag ni Sergeant Reyes ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa ni Detective Vargas. Ang kanyang mga mata ay pagod mula sa magdamag na pakikipagbuno sa mga bangko, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas. Sir, tingnan niyo po ito. Lalo pong nagiging komplikado. Ipinakita ni Sergeant Reyes ang financial transaction records ni Isabel. May 7 dummy accounts na nakapangalan kay Isabel. Sa mga account na iyon, dahan-dahan, ngunit malakihang dumadaloy ang bahagi ng kita ng klinika. Ang kumpirmadong halaga pa lang ay mahigit 200 milyong piso. Minanipula nila ang sales ng klinika para ilihis ang pondo. Napanganga si Vargas habang tinitingnan ang mga numero. Mahirap bilangin kung ilang zero ang mayroon. Hindi doon tumigil si Sergeant Reyes. Mula sa isang evidence bag, kinuha niya ang isang maliit na itim na leather na kuwaderno. Ito ay nakuha mula sa lihim na safe ni Isabel. Pero ito po ang totoong bomba. Tingnan niyo ang laman ng kuwadernong ito. Nang buksan ni Vargas ang kuwaderno, puno ito ng mga hindi maintindihang code. Virio 4, Senator K, 6 Virio 12, Chairman S, 728 Actor L. Ang P sa unahan ay mukhang para sa propofol. Ang mga numero sa likod ay mga petsa, pero ang mga pangalan sa tabi. Hinaan ni Sergeant Reyes ang kanyang boses at tumingin sa paligid. Mga senador, may-ari ng malalaking korporasyon, sikat na artista, mga kilalang tao sa Pilipinas. Napailing si Vargas. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Isabel.
Ginamit niya ang ipinagbabawal na gamot bilang pain upang makuha ang kahinaan ng mga maimpluwensyang tao at ginamit itong sandata para makakuha ng mas malaking pera, isang masalimuot at mapangahas na sugal na nakataya ang kanyang buhay. Noon, biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng magarang damit, si Miguel Montoya, ang nakababatang kapatid ni Isabel. Kahit na nakasuot siya ng mamahaling suit at may kumikinang na relo, hindi maitago ang pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha. "Detective, pinatawag niyo raw ako. Ano na pong nangyayari sa kaso ng ate ko?" Mayabang na tanong ni Miguel habang umuupo. Tinitigan siya ni Vargas at dahan-dahang nagsalita. "Mr. Montoya, alam niyo po ba ang tungkol sa mga lihim na pondo na pinamamahalaan ng kapatid niyo?" Saglit na nag-alinlangan ang mga mata ni Miguel. May hinala ako. "Alam kong sakim ang ate ko, kaya alam kong kumukuha siya ng pera sa klinika, pero hindi ko alam ang eksaktong halaga. Kapag nawala ang kapatid niyo, ang karapatan sa pamamahala ng malaking perang iyon ay legal na mapupunta sa iyo bilang nag-iisang kamag-anak, hindi ba?" Sa direktang tanong ni Vargas, namula ang mukha ni Miguel. "Anong sinasabi niyo? Na may ginawa ako sa ate ko dahil sa pera? Kung hindi, sagutin niyo ito. Sa totoo lang, hindi ba't guminhawa ang pakiramdam niyo nang mawala ang kapatid niyo?" Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumagot siya sa isang pigil na boses. "Sa totoo lang, natatakot ako sa ate ko. Hawak niya ang pera at inuutusan niya ako na parang alipin. Pero hindi ko siya pinatay. Kung gayon, ano ang relasyon niyo sa bayaw niyong si Dr. De Leon?" Nang mabanggit ang pangalan ni Dr. De Leon, napuno ng pagkasuklam ang mukha ni Miguel. "Bayaw? Nakakahiya siyang tawaging doktor. Yang nanginginig na yan." "Nanginginig?" Nanginginig ang mga kamay niya kaya hindi niya kayang humawak ng scalpel ng maayos. Nanlaki ang mga mata ng mga detective. Yumuko si Vargas at nagtanong ulit. "Gumagawa ng operasyon? Ibig niyong sabihin, ghost surgery?" "Oo. Ang bayaw ko ay nagkokonsulta lang. Tapos kapag tulog na ang pasyente, umaalis na siya. Ang totoo, isang dilisensyadong doktor na nagngangalang Antonio Reyes ang pumapasok at humahawak ng scalpel. Parang isang bombang sumabog, ibinunyag ni Miguel ang lahat ng sikreto. Alam din ng ate ko ang lahat ng yan. Ginamit niya ang kahinaang iyon para i-blackmail si Dr. Reyes at gawin siyang alipin. Hindi niya ito binabayaran ng maayos. Agad na sinimulan ng investigation team na hanapin si Dr. Antonio Reyes. Mula sa masusing pagsusuri ng mga logbook ng klinika, nakumpirma na nanatili siya sa klinika hanggang alas 11 sagantalang gabi noong Mayo 4, 2012, ang araw ng insidente. Alas 3 ng hapon, dumating ang investigation team sa isang luma at sira-sirang apartment sa Pasay. Nang pindutin nila ang doorbell, isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30s na may magulong buhok at pagod na mga mata ang nagbukas ng pinto. Mahirap paniwalaan na siya ang Golden Hands na sumusuporta sa isang marangyang aesthetic clinic sa BGC. "Mr. Antonio Reyes, kailangan po kayong sumama sa amin para sa investigasyon sa paglabag sa Medical Act at murder." Nang ipakita ni Vargas ang warrant, yumuko si Reyes na para bang hinihintay na niya ito. Alam kong darating din ang araw na ito. Hinalughog ng mga detective ang maliit na studio-type na apartment. Puno ng mga tasa ng instant noodles at bote ng alak ang silid. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Sergeant Reyes ang isang lumang tape recorder sa ilalim ng isang drawer. "Ano ito?" tanong niya habang hawak ang recorder. Namutla ang mukha ni Reyes. Iyan ang ni-record ko noong binablackmail ako ni Isabel, para kung sakali." Pinindot ni Vargas ang play button. Sa gitna ng static, ang matalas at malamig na boses ni Isabel ang pumuno sa apartment. "Hoy, Reyes, alamin mo ang lugar mo. Itong paghawak mo ng scalpel
ng walang lisensya. Kapag sinumbong kita sa pulis, tapos ka na. Kung ayaw mong makulong, gawin mo ang sinasabi ko. Pera? Nakakatawa ka. Dapat magpasalamat ka pa nga't pinapakain kita. Sumunod ang desperadong boses ni Reyes. Ma'am, pakiusap. Kahit pambayad lang sa ospital ng nanay ko. Manahimik ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Biglang natapos ang recording. Tiningnan ni Vargas si Reyes ng malamig na tingin. Ano ang nararamdaman mo para kay Isabel? Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay umumbok. Gusto ko siyang patayin. Hindi. Kahit nguyain ko siya, hindi pa rin ako makukuntento. Itinuring niya ako na parang piyesa ng makina, hindi tao. Noong gabing iyon, muling pumunta si Maria Santos sa istasyon ng pulis para sa karagdagang tanong. Habang nag-aalok ng kape, kaswal na nagtanong si Vargas. Miss Santos, noong gabi ng Mayo 4, may iba pa po bang kakaibang nangyari? Pinaningkitan ni Maria ang kanyang mga mata na parang may inaalala. Naalala ko, bago ako umuwi, may narinig akong malakas na sigawan sa pasilyo ng operating room. Sino po? Mukhang nag-aaway si Dr. Reyes at si Sir Ricky. Sumisigaw si Dr. Reyes na hindi na niya kaya. Tapos sumisigaw si Sir Ricky na binablackmail ba siya. Anong oras po iyon? Mga 8:30 po siguro. Sobrang tensyonado ng sitwasyon, kaya natakot ako at umalis na agad. Sa whiteboard ng investigation team, 3 larawan na ng mga posibleng suspek ang nakadikit. Ang asawang si Dr. De Leon na maaaring sumabog dahil sa pagmamaliit ng asawa, ang shadow surgeon na si Antonio Reyes na nagtanim ng galit dahil sa pagiging alipin at ang kapatid na si Miguel Montoya na nag-iinteres sa malaking pondo ng kapatid. Lahat sila ay may sapat na dahilan para patayin si Isabel. Ang mga motibo ay parang sapot ng gagamba. Kahit sino sa kanila ang pumatay, hindi nakakagulat, bulong ni Sergeant Reyes habang kinakamot ang ulo. Samantala, sa kulungan, lalong lumalala ang kalagayan ni Dr. De Leon. Nakaupo siya sa isang sulok, pinagpapawisan ng malamig at bumubulong. Yung gamot. Dahil sa puting gamot na yon, lahat sila namatay. Bigla niyang inuntog ang kanyang ulo sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Guwardiya! Tumawag ng doktor! Kakaiba ang kilos ng suspek, sigaw ni Vargas habang pinapanood ang CCTV. Ang sintomas ni Dr. De Leon ay hindi simpleng pagkabalisa. Ito ay malinaw na sintomas ng drug withdrawal. Kinabukasan ng umaga, inayos ni Detective Vargas ang mga personal na gamit ni Isabel mula sa evidence room. Ang mga mamahaling bag at alahas ay patunay ng kanyang marangyang buhay. Sa gitna ng mga gamit na iyon, isang maliit na pulang diary ang nakakuha ng kanyang pansin. Nang buksan ni Vargas ang diary, lumabas ang mga tala na isinulat sa pangit na sulat kamay ni Isabel. Ito ay mas malapit sa isang sumpa kaysa sa isang tala-arawan. Nag-iiba na ang tingin ni Antonio nitong mga araw na ito. Kailangan ko siyang higpitan. Nagkamali na naman si Ricky sa operating room. Walang kwentang tao. Humihingi na naman ng pera si Miguel. Parang linta. Bawat pahina ay puno ng paghamak at masasakit na salita para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Siya mismo ang lumikha ng kanyang pag-iisa. Ngunit nang buksan ni Vargas ang huling pahina, natigilan siya. Ang petsa ay Mayo 4, ang araw ng kanyang pagkawala. May isang maikling pangungusap na isinulat sa nanginginig na sulat kamay. Binabantayan ako ni M. Mukhang nalaman na niya ang lahat. Kailangan kong mag-ingat. M? Kumunot ang noo ni Vargas at tinawag si Sergeant Reyes. Sergeant Reyes? Halika dito. Sino sa tingin mo si M? Tiningnan ni Sergeant Reyes ang diary at nag-isip. Hindi ko po sigurado. Miguel o Maria? O baka isang ikatlong tao na hindi natin kilala? Maaaring hindi ito simpleng inisyal. Ang taong pinakakinatatakutan ni Isabel
Ang taong kinatakutan niya hanggang sa huli ay si M. Susubo na sana ng sigarilyo si Vargas, ngunit ibinaba niya ito sa mesa. Ang kaso ay lalong lumulubog sa isang malalim na misteryo. Naghari si Isabel na parang reyna sa isang kastilyong itinayo sa kasakiman, ngunit lahat ng tao sa loob ng kastilyong iyon ay kanyang kaaway. Ang kanyang asawa, kapatid, kasamahan, at ang hindi kilalang si M. Sa likod ng marangyang mga ilaw ng BGC, sino ang nasa dulo ng karumal-dumal na food chain na ito? Hinawakan ni Vargas ang mga salita sa sulok ng diary at naghanda para sa isang hindi nakikitang kalaban. Sa ikapitong araw ng investigasyon, isang ulat mula sa National Bureau of Investigation, NBI, ang biglang nagpabago sa kapaligiran ng Investigation Headquarters. Isang opisyal ng NBI ang pumasok sa opisina na may dalang isang sobre. Sir, lumabas na po ang resulta ng masusing pagsusuri sa scalpel na nakuha sa crime scene. Ibinaba ni Vargas ang kanyang tasa ng malamig na kape at kinuha ang ulat. Sa unang pahina, ang dalawang salitang nakasulat sa pulang tinta ay agad na nakakuha ng kanyang pansin. Nag-tug-ma. May nakitang bakas ng dugo sa kinakalawang na talim ng scalpel at nang ikumpara. Sigurado ba yan? 99.9% po ang accuracy. Walang duda. Kumunot ang noo ni Vargas. Ang pagkakatagpo ng DNA ng isang suspek sa isang sandata sa crime scene, lalo na sa tabi mismo ng bangkay, ay halos katumbas na ng pagsasara ng kaso. Ngunit bago pa man mailagay ang ulat sa internal network ng pulisya, ang impormasyon ay kumalat na sa media. Noong gabing iyon, isang nagmamadaling anunsyo mula sa isang news anchor ang umere. Nagbago ang screen at si Marco Jimenez, isang reporter na kilala sa kanyang mga kontrobersyal na balita, ay nagsimulang mag-ulat. Narito po ako ngayon sa harap ng Taguig City Police Station. Ayon sa eksklusibong impormasyon na nakuha ng aming news team, ang DNA ng ghost surgeon na si Antonio Reyes ay natagpuan sa sandatang nakuha sa tabi ng bangkay sa loob ng pader. Sa likod ng kumikislap na mga kamera, isang headline ang lumitaw. Ang nakakakilabot na paghihiganti nga isang ghost surgeon. Ang naipong galit ng isang di-lisensyadong doktor na nabuhay bilang anino ng isang direktor sa loob ng maraming taon ay tila sumabog sa isang trahedya. Itinuturing ng pulisya si Mr. Reyes bilang pangunahing suspek. Now, nang mai-broadcast ito, sumiklab ang galit ng publiko. Ang mga social media sites ay napuno ng mga komentong kumokondena kay Reyes at ang kanyang apartment ay pinuntahan ng mga YouTuber at media. Kinabukasan, kusang loob na sumuko si Reyes sa istasyon ng pulis. Sa loob ng isang gabi, tila nangayayat siya. Pag-upo niya sa interrogation room, agad niyang ipinahayag ang kanyang pagiging inosente. Detective! Sumusumpa po ako. Hindi ako. Wala akong kinalaman kay Ma'am Isabel. Inilapag ni Vargas ang DNA result sa mesa at malamig na nagtanong. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Bakit nandoon ang dugo mo sa scalpel sa tabi ng bangkay? Isang multo ba ang naglagay doon? Hindi po, sigaw ni Reyes habang hinahampas ang kanyang dibdib. Noong araw na iyon, habang nag-oopera, aksidente kong nahiwa ang kamay ko. Dahil abala ako sa paglalagay ng benda, naiwan ko ang scalpel sa tray sa tabi ng operating table. Ipinakita niya ang kanyang nanginginig na kamay. Sa dulo ng kanyang hintuturo, kahit na 6 na taon na ang nakalipas, may isang bahagyang puting peklat. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Vargas. Sinabi mong alas 8 ka umuwi noong gabing iyon. May makakapagpatunay ba niyan? Mag-isa po akong umuwi at nabura na ang mga CCTV. Napatungo si Reyes. Walang alibi, ngunit matibay ang ebidensya. Lahat ng pangyayari ay tumuturo sa kanya bilang salarin. Samantala, sa waiting area ng isang ospital, isang special interview
ang ipinapalabas sa TV. Sa screen, si Maria Santos ay nakaupo na may malungkot na ekspresyon. Maingat na inabot ng host ang mikropono. Miss Santos, kumusta po ang kapaligiran sa klinika noong mga panahong iyon? Pinunasan ni Maria ang kanyang mga mata gamit ang isang panyo at nagsalita sa nanginginig na boses. Si Dr. De Leon po ay isang napakabait na tao. Kahit isang insekto ay hindi niya kayang saktan. Napakahina at napakabuti niya. Saglit siyang huminto at napabuntong hininga. Pero si Dr. Reyes, iba po siya. Malaki ang katawan niya at malakas. Minsan, kapag nagagalit siya sa operating room at naghahagis ng mga gamit, natatakot ako at tumatakbo. Kung gayon, sa tingin niyo po ba ay posibleng si Mr. Reyes ang nagplano ng krimen? Sa tanong ng reporter, yumuko si Maria at nag-iwan ng isang mahiwagang sagot. Hindi ko po alam, pero ang isang agresibong tao, hindi po ba't mas malamang na siya ang manguna? Si Dr. De Leon? Siguro natakot lang siya at sumunod sa utos. Ang kanyang panayam ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang publiko ay nagpasya na si Reyes ang malupit na salarin at si Dr. De Leon ang takot na kasabwat. Ngunit hindi pinalampas ni Vargas ang tingin ni Maria sa TV. Kahit na umiiyak siya, ang kanyang bibig ay nanatiling matigas. Samantala, hinanap ni Sergeant Reyes ang foreman na namamahala sa renovation ng klinika, 6 na taon na ang nakalipas. Sa isang maalikabok na construction site, naaalala ng foreman ang araw na iyon. Yung doktor sa klinikang yon, naaalala ko. Masyadong maselan, tapos bigla na lang akong inabutan ng sobrang may pera. Pera po? Magkano po? 300,000 piso. Cash, sabi niya. Yung pader sa likod ng aparador sa opisina ko, huwag niyong gibain. Lagyan niyo lang ng isa pang layer ng plywood sa labas. Kahit na may espasyo pa, pinilit niyang isara. Nanlaki ang mga mata ni Sergeant Reyes. Hindi po ba kayo nagtaka? Nakakapagtaka. Medyo may amoy na parang nabubulok doon. Pero dahil binigyan niya ako ng dagdag na pera, ginawa ko na lang ang sinabi niya at nanahimik. Ang testimonya na ito ay kritikal. Kung si Reyes ang salarin, bakit gagastos si Dr. De Leon ng malaking halaga para personal na ituro ang lugar kung saan itatago ang bangkay? Ito ay malinaw na ebidensya na si Dr. De Leon ang nanguna sa pagtatago ng bangkay. Muling nagbago ang direksyon ng imbestigasyon. Tumayo si Vargas sa harap ng whiteboard at ginulo ang kanyang buhok. May hindi nagtutugma. Bakit nagsisinungaling si Maria? Sa simula, ang kanyang panayam ay tila nagtuturo kay Reyes bilang salarin. Ngunit nang lumabas ang matibay na ebidensya laban kay Dr. De Leon, kakaiba niyang binago ang kanyang paninindigan at ginulo ang imbestigasyon. May kakaiba. Para bang ginagabayan niya tayo na maghukay sa maling lugar. Habang iniisip ito ni Vargas, isang malakas na tunog ang narinig mula sa kulungan. Nagtakbuhan ang mga detective. Sa loob ng selda, si Dr. De Leon ay gumugulong sa sahig at nagwawala. Hindi ako lang ang gumawa nito. Hindi ko kayang gawin to mag-isa. Yung babaeng, yon, siya ang nag-utos. Sinubukan siyang pigilan ng mga guwardiya, ngunit nagbubula ang bibig ni Dr. De Leon at iwinawasiwas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Abogado, tawagin niyo ang abogado ko. Sasabihin ko na ang lahat. 3:00 ng hapon, isang emergency meeting ang isinagawa. Sa kabilang ng salamin, si Dr. De Leon ay nanginginig habang isinusulat ang isang bagay sa isang papel. Nang iabot niya ito sa kanyang abogado, naguluhan ito. Dr. De Leon, ano po ito? Sa papel, hindi isang pag-amin o huling habilin ang nakasulat, kundi mga hindi maintindihang simbolo. KCL, C3H80, MGSO4. Ano pong ibig sabihin nito?
Mga chemical symbol po ba? Kahit sa tanong ng abogado, nanatiling tahimik si Dr. De Leon, nakatitig sa kawalan. Iyon ang kanyang huling pag-asa. Noong gabing iyon, sa isang tahimik na opisina, muling pinaglaruan ni Vargas ang USB na ibinigay ni Maria. Tinawag niya si Sergeant Reyes. Sergeant Reyes, ipadala mo ulit ito sa Cybercrime Unit. Hindi simpleng kopya, kundi masusing forensics ang gawin nila. Makalipas ang 2 araw, ang resulta ay tumugma sa hinala ni Vargas. Sir, tama po ang hinala nyo. Mula sa pagsusuri ng orihinal na data ng video, naputol po ang timeline. May nawawalang bahagi? Opo, ang huling bahagi ng video. Mga 10 minuto pagkatapos hawakan ni Dr. De Leon ang hiringgilya, ay sadyang tinanggal. Hindi gawa ng isang propesyonal, halatang minadali. Hinampas ni Vargas ang mesa. Kaya bang i-recover? May natitirang data fragments, kaya posibleng ma-recover ang ilang bahagi, pero mangangailangan po ng oras. Tumayo si Vargas. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng BGC ay kumikislap. Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtugma. Ang DNA ni Reyes sa scalpel ay isang pain para iligaw ang investigation team. Ang mga luha at panayam ni Maria ay isang smoke screen para linlangin ang publiko. At ang mga misteryosong chemical symbol na iniwan ni Dr. De Leon. Peke si Reyes. Isang pain na inihagis para maligaw tayo. Ang tunay na salarin ay nagtatago sa dilim, kinokontrol ang buong sitwasyon na parang mga pyesa ng chess. Ang nawawalang 10 minuto ng video. Sa loob ng nawawalang oras na iyon, naroon ang tunay na katotohanan ng huling sandali ni Isabel. Kinuha ni Vargas ang papel mula sa kanyang bulsa. Potassium chloride, isopropyl alcohol. Hindi ito simpleng mga gamot. Ito ay isang formula para sa isang death cocktail, maingat na kinalkula para wakasan ang buhay ng isang tao. Maghintay ka! Ang katotohanan ng 10 minutong iyon. Ilalabas ko, ang tingin ni Vargas ay naging kasing lamig ng isang mandaragit. Sa ika-10 araw ng investigasyon, ang bibig ni Dr. De Leon na matagal nang nakasara ay sa wakas ay bumukas. Ang kanyang boses na lumabas sa mabigat na hangin ng interrogation room ay kasing hina ng isang lamok. Ako! Ako ang pumatay sa asawa ko. Yumuko si Dr. De Leon at nagsalita sa nanginginig na boses. Ang mga mata ni Detective Vargas at Sergeant Reyes ay biglang naging matalas. Dahan-dahang yumuko si Vargas at mahinahong nagtanong, paano mo siya pinatay? Pinunasan ni Dr. De Leon ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at walang pokus. Aksidente po! Hindi ko po sinasadya. Masyado po akong maraming nailagay na gamot. Anong gamot at gaano karami? Magsalita ka ng malinaw. Sa tanong ni Vargas, nanginginig ang labi ni Dr. De Leon. Jumpong, hindi. Parang lidocaine. May iba pa pong gamot na hinalo. Pero hindi ko na po matandaan. Gulong-gulo po ang isip ko. Nag-iba-iba ang salaysay ni Dr. De Leon. Minsan ay sinasabi niyang sleeping pills. Pagkatapos ay anesthetics. Ang hindi niya maalala ang mismong gamit na ginamit sa isang karumaldumal na krimen ay hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, isinagawa ang crime scene reenactment sa opisina ng Bella Reina Aesthetics. Ang tensyon ay ramdam. Si Dr. De Leon, na may posas, ay dinala sa gitna ng kanyang sariling opisina. Kahit sa mga flash ng kamera, hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Sige, paano mo itinapon ang bangkay dito? Ipakita mo. Itinuro ni Vargas ang madilim na espasyo sa likod ng aparador. Nag-aalangang lumapit si Dr. De Leon. May espasyo po kasi dito. Kaya itinulak ko na lang po siya dyan. May espasyo. Paano mo ginawa ang makipot na siwang na ito? Dati itong pader, di ba? Tinitigan ni Vargas ang pinutol na bahagi ng pader. Ang pagbutas sa isang sementadong pader ay nangangailangan ng mga espesyal na kagamitan. Parang, dati na po siyang nandoon. Hindi ko po sigurado. Pinagpawisan ng malamig si Dr. De Leon.
tila hindi niya ito ginawa, kundi inuulit lang ang isang bagay na itinuro sa kanya. Napailing si Vargas. Nagsisinungaling siya. Hindi niya ito ginawa. Noon, isang tawag ang dumating mula sa NBI. Ang medico-legal ay nag-abot ng final autopsy report kay Vargas. Sir, hindi po matukoy ang sanhi ng kamatayan. Ano? Ang drug reaction? Iyon po ang problema. Walang anumang traces ng lason ang nakita sa mga buto. Walang ebidensya na susuporta sa sinasabi ni Dr. De Leon na drug overdose. Kung sapat ang dami para pumasok sa mga buto, dapat may bakas. Sumakit ang ulo ni Vargas. Ang pag-amin at ang ebidensya ay magkasalungat. Ang salarin ay nagsasabing pumatay siya. Ngunit ang bangkay ay nagsasabing walang ebidensya. 3:00 ng hapon, pagkatapos ng reenactment at pag-uusap sa abogado, dinala si Dr. De Leon sa pasilyo. Noon, nasalubong niya si Maria Santos na papunta para sa interogasyon. Habang nagkakasalubong sila sa makipot na pasilyo, bahagyang yumuko si Maria kay Dr. De Leon at tahimik na bumigkas ng mga salita. "Huwag kang mag-alala." Naintindihan ni Dr. De Leon ang mga salita at napabuntong hininga, tila nakatanggap ng isang pangako mula sa isang tagapagligtas. Ngunit hindi pinalampas ni Vargas ang tunay na ekspresyon sa likod nito. Pagkalagpas ni Dr. De Leon, ang tingin ni Maria ay biglang naging malamig. Hindi iyon ang tingin ng isang nag-aalalang kasintahan. Iyon ang malamig na tingin ng isang tagabantay na tinitiyak na ang kanyang piyesa sa chess ay gumagalaw ayon sa kanyang plano. Samantala, ilang araw nang nagpupuyat si Sergeant Reyes sa pag-iimbestiga sa nakaraan ni Maria. Sa gitna ng tambak na mga dokumento, bigla siyang tumayo. "Sir, tingnan niyo po ito! Nahanap ko na!" Ipinakita ni Sergeant Reyes ang isang kopya ng medical insurance records. Si Miss Santos po ay nagpa-opera sa isang OB-GYN clinic sa Pasay 7 taon na ang nakalipas. Anong operasyon? Abortion po. At tingnan niyo po ang pirma sa guardian's signature line. Ang pangalan na nakasulat doon ay pamilyar. Isabel Montoya. Nanlaki ang mga mata ni Vargas. Pinilit ni Isabel si Maria na magpa-opera. Empleyado niya. Tapos siya ang guardian? Opo, sir. Mukhang sapilitan po. Noong mga panahong iyon, single po si Miss Santos at ayon sa mga testimonya ng mga kasamahan niya, tinawag siya ni Ma'am Isabel sa opisina at pinagalitan ng husto. Hindi ito simpleng relasyon ng amo at empleyado. Isang babaeng pinilit na ipalaglag ang kanyang anak at isang babaeng napilitang humiga sa operating table. Isang hindi malilimutang ugat ng galit. At tingnan niyo rin po ito. Ang na-recover na internet search history ni Miss Santos mula 6 na taon na ang nakalipas. Sa tablet, mga nakakakilabot na salita ang nakalista mula sa huling linggo ng Abril 2012, isang linggo bago ang insidente. Paano bumili ng potassium chloride, gamot na nagdudulot ng cardiac arrest, paano gumamit ng medical syringe, maleta na kasya ang isang tao, paano tanggalin ang amoy ng bangkay. Kinilabutan si Vargas. Hindi ito isang krimen na dala ng bugso ng damdamin. Ito ay isang perpektong kalkuladong plano ng pagpatay na matagal nang pinaghandaan. Kinabukasan, muling tinawag ni Vargas si Dr. De Leon sa interrogation room. "Dr. De Leon, aksidente ba talaga?" "Opo, aksidente ko po." Paulit-ulit na sinasabi ni Dr. De Leon. Hinampas ni Vargas ang mesa. "Huwag kang magsinungaling! Wala kang lakas ng loob na pumatay ng tao!" Isang taong nanginginig sa paghawak ng scalpel, papatay ng asawa at bubutas ng pader para itago ang bangkay? Nakakatawa. Nagulat si Dr. De Leon. Paano kung hindi aksidente? Paano kung may gumamit lang sa'yo para pumatay? Paano kung ginamit ka lang? Tinitigan ni Vargas si Dr. De Leon sa mata. Nagsimulang manginig ang mga mata ni Dr. De Leon. "Anong sinasabi mo? Isa ka lang kasangkapan sa isang karumal-dumal na krimen.
Hindi ikaw ang naglagay ng bangkay sa pader, di ba? Tumulong ka lang o nagbantay? Tama ba ako? Hindi po. Ako po ang gumawa. Ako po lahat. Sigaw ni Doktor De Leon, ngunit puno ng luha ang kanyang boses. Kung gayon, sino ang gumawa ng espasyo sa likod ng pader? Sino ang bumili ng silica gel? Sino ang pumili ng maleta? Sagutin mo. Hindi makasagot si Doktor De Leon. Napuno ng sakit ang kanyang mukha. Siya ang nag-utos, di ba? Si Maria Santos ang nagplano ng lahat. Ito ang huling bira ni Vargas. Napasinghap si Dr. De Leon. Hindi mo pinoprotektahan ang babaeng mahal mo ngayon. Pinoprotektahan mo ang demonyong nagtulak sa'yo sa kapahamakan. Gumising ka! Inutil! Umiyak si Dr. De Leon. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Ang malaking dam ng kasalanan na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng 6 na taon ay gumuho. Hindi ko alam na mamamatay talaga siya. Sa kabilang ng one-way mirror, nakatayo si Maria Santos. Pinapanood niya ang umiiyak na si Dr. De Leon nang walang emosyon, walang luha, walang pagkabahala. Na para bang nanonood siya ng climax ng isang magandang dula. Nakita ni Vargas ang malamig na mukha ni Maria sa salamin at kinuyom ang kanyang kamao. Isang paghihiganti na maingat na binalak sa loob ng 6 na taon. Si Dr. De Leon ay isang scalpel lamang sa kamay ni Maria. Isang kasangkapan na ginagamit kapag kailangan at itinatapon kapag kinakalawang. Ang tunay na arkitekto ay nakangiti sa labas. Isang babaeng nagsuot ng maskara ng isang anghel na nakaputi at sa pinakamalupit na paraan. Sinaksak ang mga taong yumurak sa kanya. Ngayon, sigurado na si Vargas. Sa simula at dulo ng kasong ito, nandoon si Maria Santos. Sa ikalawang linggo ng investigasyon, tumayo si Detective Vargas sa harap ng isang luma at sira-sirang apartment sa Pasay. Nang pindutin niya ang doorbell, bumukas ang pinto. Si Maria Santos, na tila bagong ligo, ang sumalubong sa kanila. Kahit sa harap ng mga matipunong detective, hindi man lang siya natinag, Miss Maria Santos? Search warrant po ito. Ipinakita ni Vargas ang warrant sa harap niya. Tiningnan lang ito ni Maria at binuksan ang pinto. Tuloy kayo. Wala naman akong itinatago. Pero ano po ba ang hinahanap nyo? Malalaman mo rin. Sinenyasan ni Vargas ang kanyang team. Ang silid ay malinis na sumasalamin sa personalidad ng may-ari. Hinalughog nila ang lahat, ngunit walang nakita. Noon, napatingin si Vargas sa bintana ng veranda. May mga 10 paso ng halaman na nakahilera. Lahat ay sariwa, maliban sa isang paso ng rubber plant. Sa sulok na tuyot na, mahilig ka pala sa halaman, tanong ni Vargas. Opo, nakakabagot mag-isa. Ito ang libangan ko. Pero bakit ganito to? Itinuro ni Vargas ang tuyong halaman. Lumapit si Maria. Yan po? Siguro hindi ko nadiligan. Itatapon ko na sana. Pero nang hinayang ako. Nang hinayang? Naramdaman ni Vargas ang tinik sa likod ng mga salitang iyon. Sinenyasan niya si Sergeant Reyes. Sergeant Reyes, itapon mo yan. Sinimulang hukayin ni Sergeant Reyes ang lupa sa paso. Bahagyang nanginig ang talukap ng mata ni Maria. Mga 10 sentimetro ang lalim. May naramdaman si Sergeant Reyes na isang matigas na bagay. Sir, mayroon po dito. Maingat na inilabas ni Sergeant Reyes ang isang bagay na binalot sa itim na plastik. Sa loob, isang transparent na ampule at isang lumang karayom. Sa label ng ampule, malinaw na nakasulat ang KCl potassium chloride. Dahan-dahang lumingon si Vargas kay Maria. Nakatingin pa rin siya nang walang emosyon. Ipaliwanag mo ito. Bakit ito nakabaon sa paso mo? Nang hinayang ka rin ba dito? Itinaas ni Vargas ang ampule. Nagkibit balikat si Maria. Hindi ko po alam. Ngayon ko lang po yan nakita. Baka naiwan ng dating umuupa.
Ngayon mo lang nakita? Tiningnan ni Sergeant Reyes ang petsa ng paggawa. Miss Santos, huwag ka nang magsinungaling. Ang serial number ng ampule na ito ay ginawa noong Mayo 2012, panahon na nagtatrabaho ka pa sa klinika. At sa imbentaryo ng klinika, nawawala ito ng walang record. Kahit sa harap ng matibay na ebidensya, nanatiling tahimik si Maria at pagkatapos ay nagsalita. Inutos po ni Doktor De Leon na itago ko yan. Hindi ko po alam kung ano yan. Inutos ni Dr. De Leon? Opo. Noong gabing iyon, sabi niya, importante raw na gamot yan at itago ko raw muna. Sumunod lang po ako sa utos. Tila isang handang script, madali siyang nakahanap ng paraan para makalusot. Napangiti si Vargas at kinuha ang posas. Miss Maria Santos, inaaresto ka namin sa kasong murder at accessory to the crime. Sa istasyon ka na magpaliwanag, click. Ang malamig na metal ay kumapit sa kanyang pulso, ngunit hindi nanlaban si Maria. Makalipas ang isang oras, sa interrogation room, ipinakita ni Vargas kay Dr. De Leon ang litrato ng ampule. Dr. De Leon, natatandaan mo ba ito? Kinuha ni Dr. De Leon ang litrato. Sa simula ay naguluhan siya, ngunit nang makita niya ang chemical formula, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi ito propofol. Potassium chloride ito. Pampatigil ng puso. Tumayo si Dr. De Leon at sumigaw. Noong gabing iyon, hindi ito ang ibinigay sa akin ni Maria. Sinabi niyang pampatulog lang daw ito. Kung gayon, ito ang itinurok mo sa asawa mo? Hindi ko. Hindi ko alam. Pinalitan ni Maria ang ampule. Gusto ko lang siyang patulugin, hindi patayin. Napaluhod si Dr. De Leon at humagulgol. 6 na taon niyang inakala na aksidente niyang napatay ang asawa niya dahil sa maling dosis. 6 na taon. Ako mismo ang nagturok ng lason sa kanya. Nawala ang boses ni Dr. De Leon sa gitna ng kanyang mga hikbi. Gumuho siya sa katotohanang ginamit siya bilang isang kasangkapan sa pagpatay. Noon, pumasok si Sergeant Reyes na may dalang isang lumang notebook. Sir, nahanap ko na ang logbook ng construction noong 2012. Ipinakita niya ang tala para sa Mayo, 4, alas 5 ng hapon. Sa utos ni Nurse Maria, lahat ng trabahador ay pinauwi na. Nanlaki ang mga mata ni Vargas. Pinauwi niya lahat? Opo, 3 oras na mas maaga. At may pirma rin po ng guard na si Miss Santos lang ang naiwan sa klinika hanggang alas 10 ng gabi. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagtugma. Ginamit ni Maria ang away ni Reyes at Dr. De Leon. Pinauwi ang mga trabahador. Nilinlang si Dr. De Leon na iturok ang lason at mag-isang inihanda ang pagtataguan ng bangkay. May sapat siyang oras at perpektong pagkakataon. Lumipat si Vargas sa interrogation room kung nasaan si Maria. Nakaupo pa rin siya ng may dignidad. Inilapag ni Vargas ang lahat ng ebidensya sa mesa. Tingnan natin, ang lason na nakuha sa paso mo, ang abortion consent form na pinirmahan mo dahil sa pamimilit ni Isabel, ang internet search history mo, at ang logbook na nagpapatunay na mag-isa kang naiwan sa klinika. Tinitigan ni Vargas si Maria. Miss Santos, tama na. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo. Si Dr. De Leon ay isang kutsilyo lamang na hawak mo. Tama ba ako? Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Narinig lamang ang tunog ng orasan. Nagsimulang manginig ang balikat ni Maria. Umiiyak ba siya? Hindi. Tumatawa siya. Ha ha ha. Ha ha ha. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Ang maskara ng isang mabait na nursing aide, biktima at impormante na suot niya sa loob ng 6 na taon ay nabasag. Ang kanyang bibig ay umarko sa isang nakakakilabot na ngiti. Ngayon niyo lang nalaman? Ang bagal naman ng mga pulis sa Pilipinas. Wala nang takot sa kanyang boses. Tanging isang malamig na pangungutya.
Ang tagal kong hinintay. 6 na taon. Kahit na ihain ko na sa inyo ang lahat, hindi niyo pa rin nakuha. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Tinuro niya ang litrato ng ampule. Yung ampule sa paso? Hindi ko yun nakalimutang itapon. Tropeo ko yun. Tropeo? Oo. Isang souvenir ng isang perpektong tagumpay. Isang patunay na niyurakan ko ang mag-asawang yon. Sumandal si Maria sa upuan at nagdekwatro. Sa wakas, nakita na ni Vargas ang tunay na mukha ng salarin. Ang arkitektong nagtago sa likod ng isang maskara na sa loob ng 6 na taon ay naghintay at naghasa ng kanyang paghihiganti. Bakit mo ginawa to? Ano ang nagtulak sa'yo? Mahinang tanong ni Vargas. Tumingala si Maria sa ilaw. Sa kanyang mga mata, ang alaala ng impyerno mula 7 taon na ang nakalipas ay muling nabuhay. Gusto mong malaman? Kung gayon, pakinggan mo. Ang kwento ng araw na pinunit ang anak ko mula sa sinapupunan ko. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Ang mukha ni Maria na nasisinaga ng fluorescent na ilaw ay hindi na ang mukha ng isang simpleng nursing aide. Dahan-dahan siyang nagsalita, inilalabas ang maitim na galit na matagal na niyang kinimkim. Ang babaeng pumunit sa anak ko mula sa sinapupunan ko at ang lalaking nanood lang sa tabi. Pareho silang dapat makatikim ng impyerno. Ang kanyang boses ay puno ng malamig na galit na pinatagal ng 7 taon. Ang gabi ng Mayo 4, 2012, iyon ang araw na pinutol niya ang lahat ng masasamang ugnayan. 8:00 ng gabi, sa operating room ng Bella Reina, pinipigilan ni Maria ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa bulsa ng kanyang uniforme, ang isang ampule ng potassium chloride na binili niya sa Quiapo ay malamig. Si Dr. De Leon, gaya ng dati, ay nanginginig habang hawak ang isang ampule ng propofol. Maria, ihanda mo ang syringe. Opo, sir. Heto na po. Habang inaabot ang syringe, hinarangan ni Maria ang paningin ni Dr. De Leon. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamay ay kumilos na parang isang salamangkero. Ang ampule ng propofol ay nawala sa kanyang manggas, at ang ampule ng potassium chloride ang pumalit dito. Isang mabilis na kilos na natutunan niya sa loob ng 6 na taon sa operating room. Dahil sa kanyang panginginig, hindi napansin ni Dr. De Leon ang nakamamatay na pagpapalit. Sa operating table, nakahiga si Isabel na may iritadong mukha. Hoy, Ricky, bilisan mo. Pagod na ako. Oo, sandali lang. Mahal. Binuksan ni Dr. De Leon ang ampule ng potassium chloride. Ang malinaw na likido ay pumasok sa syringe. Hindi ito pampatulog, kundi ang halik ng kamatayan. Itinurok ni Dr. De Leon ang karayom sa braso ni Isabel. Nagsimulang dumaloy ang nakamamatay na likido. Biglang sumigaw si Isabel. Ang matinding sakit ng potassium chloride na sinusunog ang kanyang mga ugat ay kumalat sa kanyang buong braso. Masakit! Parang nasusunog ang braso ko. Ano to? Nagpagulong-gulong si Isabel sa operating table. Natakot si Dr. De Leon. Anong nangyayari, mahal? Tanggalin mo! Masakit! Sinubukan ni Dr. De Leon na tanggalin ang karayom, ngunit hinawakan ni Maria ang kanyang pulso. Sir, huwag niyong itigil! Vascular pain po yan. Vascular pain? Opo, dahil po sa konsentrasyon ng propofol. Kapag itinigil niyo, magkakaroon siya ng shock. Ituloy niyo po. Doon siya kakalma, sigaw ni Maria. Ito ang kanyang huling alas. Pero, nasasaktan si Isabel. Wala nang oras. Bilisan niyo, sir. Papatayin niyo ba si ma'am? Dahil sa takot, itinuloy ni Dr. De Leon ang pagtuturok. Humina ang sigaw ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay pumuti. Ang heart rate monitor ay biglang tumaas at pagkatapos ay bumagal. Tuyo. Isang mahabang tunog ang sumira sa katahimikan.
Ang ulo ni Isabel ay bumagsak. "Isabel! Mahal!" niyugyog ni Doktor De Leon ang kanyang asawa, ngunit wala nang sagot. Anong nangyari? Hindi siya humihinga. Nagpanik si Dr. De Leon. Tiningnan siya ni Maria ng malamig na tingin. "Kasalanan niyo po, sir. Nagkamali kayo sa dosis." "Ano? Kapag tumawag kayo sa 911 ngayon, tapos na kayo. Medical malpractice. Makukulong kayo. Masisira ang klinika. Tapos na ang buhay niyo." Napaupo si Dr. De Leon. "Hindi. Hindi ko siya pinatay. Gumising ka!" Sigaw ni Maria. Itinuro niya ang opisina. "May isang paraan lang. May espasyo doon na inihanda ko, sa likod ng aparador. Doon natin siya pansamantalang ilagay." Tiningnan ni Dr. De Leon si Maria na parang isang nalulunod na tao. Siya lang ang makakatulong sa kanya. "Sigurado ka ba? Hindi ba tayo mahuhuli? Magtiwala ka sa akin. Aayusin ko ang lahat." Sumunod si Dr. De Leon na parang isang robot. Binalot nila ang bangkay ni Isabel sa itim na tarpaulin at plastic. Nagbuhos si Maria ng silica gel. Isiniksik nila ang mabigat na bulto sa siwang. Sakto itong nagkasya. Mabilis na tinakpan ni Maria ang butas. Lahat ng materyales ay handa na. "Ngayon, sir, kunin niyo ang mga damit ni ma'am at umalis kayo. Kailangan nating palabasin na tumakas siya." "Anong dadalhin ko?" "Maglagay ka ng mga damit at makeup sa isang malaking maleta. Tapos bukas ng umaga, pumunta ka sa isang convenience store at bumili ka ng kahit ano para makunan ka ng CCTV." "Sige, sige." Umalis si Dr. De Leon na parang isang takas. Naiwan si Maria sa operating room. Nilinis niya ang lahat ng bakas. Itinago niya ang ginamit na syringe at ampule. Nang matapos siya, alas 11:30 na ng gabi. Tiningnan niya ang pader at ngumiti ng malamig. Sa loob ng pader na iyon, ang babaeng pumilit na ipalaglag ang kanyang anak ay nakakulong sa walang hanggang katahimikan. At ang lalaking tumakas ay makukulong sa habambuhay na pagkakasala. Ang perpektong paghihiganti ay natapos na. Natapos na ang kwento ni Maria. Tila siya isang bayani na nagkukuwento ng kanyang tagumpay. 6 na taon ang lumipas, pero sa halip na malugi, lalo pang lumago ang klinika. At si Dr. De Leon nakahanap din ng kapayapaan at namuhay ng marangya. Ngumiti si Maria ng mapait. "Nagalit ako. Ang buhay ko ay nasa putikan habang sila ay namumuhay na parang walang nangyari. Kaya ako nagsalita. Gusto ko silang ibagsak mula sa pinakamataas." Mahinang nagtanong si Vargas. "Ano ba talaga ang ginawa nila sa'yo 7 taon na ang nakalipas?" Naging matalas ang tingin ni Maria. "Pinilit ako ng babaeng yon na humiga sa operating table." "Operating table?" 4 na buwan akong buntis. Hindi anak ni Dr. De Leon, pero sinabi niyang sinisira ko ang imahe ng klinika. Hindi raw nila kailangan ng isang single mother na empleyado. Pinilit niya akong ipalaglag ang anak ko. Nanginginig ang boses ni Maria sa galit. Sa operating room, nagmakaawa ako na iligtas ang anak ko. Pero si Dr. De Leon, ang ipokritong, yon, nanood lang. Isang doktor, nanood lang habang pinipunit ang isang buhay. Hindi makapagsalita si Vargas. Ang lalim ng kanyang galit ay hindi sukat akalain. "Kaya ka naghintay ng 7 taon?" "Oo. Sa simula, sinubukan kong kalimutan. Pero sa tuwing nakikita ko ang operating table na yon, naririnig ko ang sigaw ng anak ko. Hindi ko na kinaya." Kinuyom ni Maria ang kanyang kamao. "Kaya nagpasya ako. Isang perpektong paghihiganti. Hahayaan kong si Doktor De Leon ay habambuhay na magdusa sa pagkakasala at papatayin ko si Isabel sa pinakamasakit na paraan." Ang kanyang 7 taong galit ay sumira sa buhay ng 3 tao. "Hindi ka ba nagsisisi? Ang buhay mo ay magtatapos din ng ganito." Umiling si Maria. Ang kanyang mga mata ay kalmado.
Hindi. Ibinigay ko lang sa kanila ang parusang nararapat. Isang awit para sa aking anak. Kontento na siya. Maging ang posas sa kanyang pulso ay tila isang medalya. Sa harap ng mga detective, itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti. Sa likod ng ngiting iyon, ang 6 na taong katotohanan na nakakulong sa pader ay sa wakas ay lumabas. Marso 2019, sa Regional Trial Court, ang tunog ng martilyo ng hukom ang sumira sa katahimikan. Tok, 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 tok. Ang akusadong si Maria Santos ay hinahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Ngunit si Maria ay nanatiling hindi gumagalaw. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusada ay nagplano ng krimen sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga aksyon ay malupit at planado. Sumunod ang hatol kay Dr. De Leon. Ang akusadong si Ricardo De Leon ay hinahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Bagamat hindi napatunayan ang direktang intensyon na pumatay, ang pagtatago ng bangkay ay isang mabigat na kasalanan. Yumuko si Dr. De Leon, nanginginig. Habang isinasakay sa sasakyan, tumingala si Maria sa langit. 7 taon niyang hinasa ang kanyang paghihiganti, ngunit ang natira ay hindi kagalakan, kundi isang abo ng kawalan. Samantala, sa kulungan, gabi-gabing nagwawala si Dr. De Leon. "Umalis ka! Umalis ka!" Kinakaskas niya ang pader hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. May naririnig akong ingay sa pader. Si Isabel. Kinakaskas niya ang pader. Humihingi ng tulong. Sinubukan siyang pigilan ng mga guwardiya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaliwan. Ayon sa isang psychiatrist, siya ay nagdurusa sa matinding PTSD at delusion. Makalipas ang 1 buwan, inilipat siya sa isang mental facility. Habang buhay siyang magdurusa sa mga halusinasyon ng kanyang asawa. Ang dating marangyang gusali ng Bella Reina Aesthetics ay naging isang nakakatakot na lugar. Ang mga dumadaan ay umiiwas. Diyan yung klinika na may bangkay sa pader. Nakakatakot. Ang mga kuwentong bayan ay kumalat na parang amag. Sa isang publishing house, ngumiti si Marco Jimenez, ang reporter. Ang kanyang libro, Ang Lihim sa Loob ng Pader, ay naging isang bestseller. Ang trahedya ng isang tao ay naging matamis na pagkakakitaan para sa kanya. Disyembre 2009, nagretiro si Detective Vargas. Pagod na ang kanyang katawan at isip. Pumunta siya sa BGC at tumayo sa harap ng abandonadong klinika. Kinuha niya ang kopya ng diary ni Isabel. "Binabantayan ako ni M." Bumulong si Vargas. Sino nga ba si M? Si Maria ba? O isang halimaw na nilikha niya sa kanyang isip? Itinapon niya ang papel sa basurahan. Panahon na para putulin ang masamang ugnayan. Nawala siya sa gitna ng mga tao. Ang mga kalsada ng BGC ay nanatiling marangya. Ang trahedya ng isang babae at ang pagkawasak ng buhay ng isang lalaki ay mabilis na nalimutan sa ingay ng lungsod. Muling dumaan ang taglamig at dumating ang tagsibol. Sa loob ng abandonadong klinika, sa isang siwang sa sahig ng operating room, isang maliit na damo ang sumibol. Kahit sa isang lugar na winasak ng kasakiman at galit ng tao, ang buhay ay patuloy na umuusbong. Ang maliit na damo, sa gitna ng katahimikan, ay tahimik na sumalubong sa tagsibol. Salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung mag-iiwan kayo ng komento, malaking tulong po iyon. Sana ay mapuno rin ng kapayapaan ang inyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Salamat.